Panindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Gigi, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Gigi? At Camille, mahababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Gigi, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Gigi, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Gigi? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Gigi, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boyeng Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Gigi, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.